patuloy naming pag-iikot sa Hermosaville, natuklasan namin ang iba pang housing unit na nakatenga. Walang nakatira. Napapalibutan na ng makakapal na talahib. At unti-unti na rin nasisira. Hindi ito ang unang housing project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha naming housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada. Yung lababo, maliban sa basag-basag na yung tiles, walang lababo. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilang mga residente na nakausap namin, para matirhan na, napilitan na silang gumastos ng sarili nilang pera para maayos yung housing unit na kanilang nilipatan. Sa unang taon, libre pa ang pagtira dito sa Hermosaville. Pero sa mga susunod na taon, kinakailangan na nilang magbayad ng 600 pesos kada buwan sa loob ng 30 taon hanggang sa makumpleto ang halos kalahating milyong pisong halaga ng housing unit. Bakit nga ba marami pa rin ang hindi okupadong housing unit? Supposedly, some parts of it manggagaling sa Taytay. However, yung mga taga-Taytay ayaw nilang mag-off-city. They opted to be in-city. Nakapanayam din ng Reporter's Notebook ang kontraktor ng housing project. Completed po ba ito para sa inyo o hindi? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa. Completed siya as housing construction, ma'am. And land Completed development. as housing. Construction and development. So nasaan po yung mga lababo at inidoro? Nasa amin na po, ma'am. Bali for installation po siya sa mga unit. For installation. Tsaka ito, ma'am. Yun po, ito po kung nabayar na po si General Contractor, ma'am. Kami na po magpo-provide ng mga kulang po sa unit. Kung saan dyan na po yung beneficiaries. Kumbaga nasa amin na po yung pondo, ma'am. Pero saan nga ba napunta ang pondo? Nasaan ang pera? Paglilinaw ng NHA, Pag sinabi natin fully completed, hindi naman 100% na di-disburse. Ang disbursement namin dyan, kung talagang request sila ng billing, may naiiwan na 10% retention sa kanila. Hindi namin agad binabayad. Pero dinideclare kasi namin siya as fully completed because the unit is ready para po pag nag-relocate yung tao, ikakabit namin yung mga natawag naming detachables. nakapag-disburse na kayo ng 90% of the total project cost. Yes, ma'am. So 10% na lang basically ang utang nyo sa kanila. Yes, ma'am. Hindi lang sa Baras Rizal makikita ang mga nakatenga, nakatiwangwang at mga nasisirang pabahay. Sa Naik, Cavite, matatagpuan naman ang Parkstone Estates. Sa dokumentong nakuha namin mula sa NHA Region 4, mayroong 2,300 units ang proyektong ito. Pero as of September 2024, 630 units pa lang ang okupado. July 18, 2022 ang date of completion ng proyekto at ang halaga mahigit 1 bilyong piso. Isa sa mga nakatira sa Parkstone Estates ang pamilya ni Rosel Orgonia. March 2021, nang lumipat ang kanyang pamilya mula sa isang tulay sa Binondo, Maynila. Loob naman po ng unit, okay naman po siya. Kaso po yung kuryente po kasi namin, aman po siya bago kami nalagyan. Ang tubig po noon, mabaho. Parang kalawang. 750 pesos kada buwan ang bayad sa unang taon, pero tataas ito sa susunod na 5 taon hanggang mabuo ang 400,000 pesos na halaga ng unit. Sinamahan din kami ni Rosel na ikutin ang ilang bakanting unit sa pabahay. Ito pong lugar na to, 30 plus po dito po 30 din, mga 60 po sila. Ito po, sinira. Sira na po yung unit. Paglipat namin ganito po, talahib din. Mga damo-damo. Ayun, sira na po yung yung bintana. As in, ganito po yung dinatnan namin. Ganito pong ganitong lugar. Kami lang po nag-ayos, naglinis, nagsawi ng mga tubig. Bakit nga ba marami pa rin ang hindi okupadong housing units sa Parkstone Estates? Paliwanag ng NHA Region 4, Yan yung mga tinatawag namin old inventories na tawag. Nag-crossover yan sa panahon ni PBBM. Ngayon, merong mga ilang units na tinatapos namin ngayon, dyan sa mga, siguro mga 200, mga ganun. Hindi na namin pwede maiba yung design because the contract specific na ganyan ang itsura niya. nakapanayam din namin ng developer ng housing project. Panawagan nila sa NHA, Maayos po yung sa mga awarding po natin para matirahan.
lumalaki yung losses po namin. Pagka na-award po yung bahay, sana tirahan po nila. Sayang po kasi. Ipinakita rin namin sa isang structural engineer ang mga housing project na pinuntahan ng Reporter's Notebook. Class appearing like this must be checked by the developer, by the structural engineer, because the vegetation that's growing around unnecessarily may cause the foundation to move, which may cause those kind of cracks. Very exposed yung bahay to further deterioration. No? Kasi unang-una, wala pa siyang pintuan. It can be entered by animals and exposed to weather. No? Pwedeng masira nung water yung magsip sa mga walls, no? Sa mga columns, structural element. There should be a proper feasibility study to make sure that there will be people that will occupy your project. Otherwise, it's a waste of money. You don't spend just to have projects. You spend to make the people comfortable. Sa datos ng United Nations Human Settlements Program o UN Habitat, may 6.5 million na housing backlogs ng Pilipinas. Para matugunan ito, inilunsad ng pamahalaan ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Target ng pamahalaan na magpagawa ng 3.2 million housing projects hanggang 2028. Sa ngayon, 535 ang ongoing housing projects o katumbas ng 1.2 million housing units. Ang estimated cost ng proyekto, 1.65 trillion pesos. Ang nakababahala sa dami ng pamilyang Pilipino na walang maayos na tirahan. Bakit hinahayaang nakatenga at hindi napapakinabangan ang ilang mga pabahay? Binibilisan namin yung pag-construct ng project, then binibilisan din namin yung paglipat ng mga tao so that madali namin mako-close yung project. We are trying our best. At dahil sa mga nakitang problema sa mga off-city housing, isa sa sagot ng pamahalaan ang pagtatayo ng in-city housing. Condominium type ang pabahay na ito at ang babayaran 4,000 pesos kada buwan. Pero puna ng ilan, hindi raw ito abot kaya. Anong ginawa ng gobyerno? Dinagdagan yung pambayad para maging affordable. Bababa ang monthly amortization. Pag bababa ang monthly amortization, yung mahihirap kaya na magbayad. Pag naka-identify sila, dadaan pa rin yan sa site evaluation namin kung pwede or hindi. Then meron din naman tayong tinatawag na community-based initiative approach wherein the community itself recommends the area kung saan nila gustong lumipat. Yun nga lang, normally mahal yung pinipili nila. So, minsan bumabagsak din sa site eval. Pero may ganun tayong mga processes. Ang magkaroon ng disente at sariling bahay at lupa. Ang gobyerno may mga itinatayong pabahay para sa mga mahihirap. Pero sa pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, ang ilang housing projects nakatiwangwang, nakatenga, tinubuan na ng matataas na talahib at unti-unti nang nasisira. Isa ito sa mga housing unit na sinasabi nilang completed na. Yung dingding, parang basic coating lang. Itong lababo, maliban sa basag-basag na yung tiles, walang lababo. Dito sa CR, kung sisilipin ninyo, wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilang mga residente na nakausap namin, para matirhan na, napilitan na silang gumastos ng sarili nilang pera para maayos yung housing unit na kanilang nilipatan. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga housing project na milyon-milyong piso ang halaga? Nasira na po kasi wala pong nakatira. Ito rin po, yung alulo din po dito sa kabila, bulok na. Hirap dito buhay talaga. Kaiyak dito ang buhay. Araw-araw na ganyan. Opo, naiiyak po ako. Dahil? Sitwasyon po. Ito po, ang lista niya, Listahan ko sa utang. Ang bawat proyektong ito pinondohan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong, nasaan ang pera? Sa Barangay Pinugay, Baras Rizal, isang housing project ang binisita ng Reporter's Notebook. 1,500 units ang matatagpuan dito. Pero mistula itong ghost town. Ang mga housing unit, walang mga pinto, bintana. Walang maayos na palikuran at nabalot na ng makakapal na halaman at matataas na talahib.
Ito ang 2 Inares residences. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa National Housing Authority o NHA, sinimulan ng proyekto noong July 2019. March 3, 2021 ang original na completion date nito. Pero nakasaad din sa dokumento na nabago ito at naging October 2023 na ang completion date. Ang halaga ng housing project, mahigit 800 million pesos. Pero isang taon na ang nakalipas, ang mga pabahay hindi pa rin natitirhan. Sa labas ng nakatenggang housing project, nakilala namin ang residenteng si Mang Reynaldo Laguera. 30 taon na siyang naninirahan bilang isang magsasaka sa Barangay Pinugay. Basta wala pang pandemic, nag-uumpisa na yun. Si Mang Reynaldo nagtataka rin kung bakit wala pang nakatira sa pabahay na ito. Marami nagpupunta dyan pag tingin lang siguro. Nag-inquire lang yata eh. Simula noon, wala, hindi naman bumalik. At saka wala naman tumira dyan. Basag-basag na nga yung tiles. Gawa nga yung mga nagtatambay dyan. May bawa, pinto, kaya lababo. Saka ilalagay yun kung may tao na. Kasi pinagnanakaw eh. Gaya ng pinto. Pag napabayaan mo ang pintuan dyan, pagbalik mo dyan, wala na. Ang tanong, bakit nga ba hindi pa natitirhan ng halos 2,000 housing unit na ito? Hiningan namin ng panig ang NHA. Lumalabas na nakalaan ang housing project para sa mga informal settler na matatamaan ng paglilinis ng Manila Bay ayon na rin sa mandamus order ng Supreme Court. Pero ang problema, Isa sa naka-hamper ng pag-relocate o paglipat, kasi nung past administration in 2019, naglabas ang DILG circular. Minamandate doon na bago ko kami maglipat, kailangan magkakaroon na muna ng memorandum of agreement by and between the sending and the receiving. The problem is, hindi yun nagagawa nung sending at saka ng receiving HOA. So doon nagkaroon ng problema. Kaya nagkaroon ng parang total halt yung aming mga ginagawang relocation. kinunan din namin ng panig ang lokal na pamahalaan ng Baras Rizal. 80,000 po yung bayan namin na population. So, yung kaya lang po namin, siguro yung mga basic services ng bayan namin. So, kung dadaksain po kami ng 80,000 na tao na dadalhin sa Baras, ay medyo, ano po ang maibibigay namin doon ng basic services. So, yung pong amin ay para po doon sa mga ililipat. Pero yung kontra sa mga dadalhin dito, hindi po. Pero hindi lang pala rito may mga nakatenggang housing units sa Baras Rizal. Ilang kilometro lang mula sa 2 Inares residences, matatagpuan naman ang isa pang housing project na Hermosaville. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa NHA Region 4, October 2022 idineklarang completed ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 731 million pesos. 1,368 units ang housing project na ito. Pero kung lilibutin mo yung buong housing project, karamihan ng mga units ay nakatenga. Dahil as of October 2024, 545 units pa lamang ang okupado. Itinayo ang housing project na ito para sa mga residenteng maapektuhan ng tinatawag nila na Pasig-Marikina River Channel Improvement Project. Isa sa mga nakatira sa Hermosaville ang 37 taong gulang na si Julia Don. Hunyo ngayong taon nang lumipat siya sa housing project na ito mula sa bahay nila sa ilalim ng tulay sa Cainta, Rizal. Yung sitwasyon nyo noon sa Cainta, kumusta? Binabaha kayo? Opo, binabaha po kami. Kami po ang laging naunang binabaha. Kasi sa may ilalim po kami ng tulay nakatera. Ano yung pakiramdam nung nakita ninyong may housing unit na kayo? Siyempre masaya po. Kaso nga lang po nung nililinis na po namin, papasok na kami dyan. Yun na nga po, yung pintuan, yung tiles po, bigla pong umangat. Kaya pinapalitan po namin. Tapos yung doorknob niya. Hindi masara? Hindi po. Kaya naman si Julia, kinailangan pang gumastos para maipaayos ang mga sira sa bahay. Ito po yung pinagawa ko sa asawa ko kasi po naglalak po siya. Hindi po kasi siya nabubuksan. Kaya pinayos ko po sa kanya. Ganito na po siya. Marumi po siya eh. Nung nilabutan namin, nilinis na lang po namin siya. Tapos yung tiles na yan, siyempre parang po siya, tumaas. Kaya medyo masikip po yung pinto. Kaya pinaayos ko rin po yan. Kasama ni Julia sa bahay ang kanyang asawa na si Juan, ang 7 nilang anak at 2 pang apo. Paano nagkakasya? Tabi-tabi po sila sa loob ng bahay. May sa paanan. Basta lang magkasya sila. Bukod sa mga nadatnang sira sa bahay,
Problema rin daw nila ang kawalan ng malapit na hanap buhay. Kasi yung asawa ko doon sa Kainta, may trabaho. Dito pagdating po, bababa po muna siya doon para makapagtrabaho. Dahil wala pang padala ang asawa ni Julia, kinailangan niya munang mangutang sa tindahan. Ate Mayra, ito na po. 2 itlog tapos 2 kape. Talagang isa daan ng ate sa Ito po ang lista niya, oh. Listahan po sa utang. Ano pa lang yan? Kaunti. Tatlong araw pa lang. Almusal lang po yan ng mga anak ko. Tapos yung kape, baon nila yun. Baunin nila. Ang 2 noodles, pinagkasya ng 10 miyembro ng pamilya. Ikaw bang huling kakain? Opo. Yung matira. Wala. Wala. Ihintayin sa gabi kung mayroon. Hirap dito buhay talaga. Kaiyak dito buhay. Araw-araw na ganyan. Opo, naiiyak po ako. Dahil? Sitwasyon po. Kasi pag wala ka talagang hanap po ay kuto mabuti. Isa nga po pag wala talagang ulam, yung gatas na lang. Mangutang tindahan nyo na lang po. Problema rin daw nila ang kakulangan ng mga pasilidad sa bahay. Ito po, yung daycare. Diyan daw po yung school na sinasabi. Pero hanggang ngayon? Wala po. Wala. Kaya nga sabi nila dapat yung school daw muna inuna bago yung covered court. Kapansin-pansin na wala ring health center sa housing project. May barangay naman po dito. Pwedeng mahinga ng tulong. Kaso nga lang po, sa morong naman po dinadala. Kung wala ka rin pera. Kwento-kwento lang po, magkaka-school na po. Pero hindi naman po namin nakinuka na madalian. Kasi siyempre bago lang din po kami. Pero gusto ko po talaga magkaroon ng school na. Kaya yun ang pinakakuan dito ng mga tao. Yung school, tapos bilihan ng mga ulam ba. Yun ang pinakamahirap dito. Ito pong ginawang taniman. Ito po yung gagawing talipapa. Pag ginawa na po yan, tatanggalin na po yan. Tanim. Habang wala pa po, tinataniman para mapakinabangan po namin. Nakasaad din sa dokumento na bukod sa 3-story school building, covered court, livelihood training center, health center, talipapa, meron din dapat na Materials Recovery Facility o MRF ang Hermosaville. Pero sa patuloy naming pag-iikot dito, nakatambak lang ang mga basura sa isang bakanting lote. Binabagsak na po namin dyan. Kasi alam namin kung anong araw yung bagsakan ng basura. Kaya doon namin tinatapon. Kaso lang ang problema sa iba, pag may mga pasok kasi, nasa Kainta kasi sila eh. Kaya hindi sila gano'n nag-stay sa bahay nila. Kaya pag umaalis na sila, natapon nilang basura maski hindi pa araw ng tapunan. Pero bakit nga ba kulang-kulang ang mga pasilidad sa loob ng housing project ng NHA? Hiwalay po kasi ang budget ng housing, iba po yung budget ng community facilities. So in this project po, hindi pa ho nabibigay yung aming budget for community facility. Anong gusto niyo sabihin? Yung gusto ko lang po sana magkaroon ng yung katulad ng livelihood para lahat kami, hindi lang po ako ang matulungan nyo. Lahat po kami kasi lahat naman po rito ng tao, kahit sabihin mo maganda yung bahay. Pero pagdating sa tungkol sa anak buhay, hirap mga tao rito. Maganda lang po tingnan bahay mi. Pero hirap po talaga. Ang mga kakulangang ito ang nakikitang dahilan kung bakit nagdadalawang isip na lumipat si Evangeline Agdepa sa Hermosaville. Nakatirang pamilya nila sa ilalim ng tulay sa Cainta, Rizal. Ito po yung gagawin nila daw ng sa tulay, yung yung inquit papunta sa kabila. Kailangan nilang gagawin kasi para daw matapos yung project nila. Kabilang sana sila sa mga benepisyaryo ng housing project. Kami po, ayaw po namin doon kasi ang hanap buhay namin malayo. Kasama niya sa bahay ang kanyang isang anak at 2 apo na nag-aaral. Ang eskwelahan nila, 5 minutong lakarin lang ang layo mula sa kanilang bahay. Pag nag-aaral na yung yung 2 kong apong maliliit, hati ako na ang magbabantay. Nung araw na yon, nabutan naming nananahin ang basahan si Evangeline. Ito po yung hanap buhay namin, ma'am. Yung buyer namin, malapit lang po yung mga kumibili sa amin, malapit lang po sa hanap buhay. Ang inaasahan niyang kikitain, 500 piso kada 100 piraso ng basahan.
Ito raw ang ikinababahala ni Evangeline na mawala kung lilipat siya sa housing project sa Baras, Rizal. Milyon-milyong Pilipino ang walang maayos at disenteng tahanan. Pero sa kabila nito, libu-libong mga babahay ang nakatenga at hindi napakikinabangan. Pera ng bayan ang ginastos para sa mga pabahay. Kaya dapat lang itong bantayan at siguraduhing nagagamit ito ng tama.